Sa nakaraan na nga nating kwento, tuluyan na ngang natapos ang labanan ng dalawa kasabay ng pagkatalo ni Stoker. Ay nakuha din ng ating bida ang mga kakayahan nito. Pati ang kanyang weapon ay nakuha din ng ating bida. At sa nakaraang kwento, dito din pinakita ang panibagong karakter, na isa sa mga Awakener na si Beast God Matt. Dahil nga daw nangganganib na ang buhay ng ating bida, dahil sa napatay nitong kasamahan sa guild. At sa nakaraan kwento dito na rin pinasulyap ang weapon ng ating bida na kailangan nitong makuha, na nasa pangangalaga ng pinsan ni Stoker. At sa nakaraan kwento natin tuluyan na din nagpunta ang ating bida sa bahay nila Nana gaya ng habili nito pag natapos na ang kanyang laban kay Stoker. At sa loob nga ng tahanan nila Nana dito din ito nakilala si Uncle Liu na nagawa pang bantaan ng ating bida na umayos nga daw ito kung may masamang balak daw ito. Kay Nana siya na nga nagpalaki dito ay itigil daw nito, mapapahamak lang daw ang ating bida. At dito na nga rin naisip ng ating bida at nasasabi ang pagbabanta daw sa kanya ay parang aasawahin daw nito si Nana. At tuluyan ngang nagkita ang dalawa sa isang silid na sila lang dalawa kaya nakaramdam nga si Nana na parang nagdadate sila. Dito na din napaliwanag ni Nana ano nga pwedeng kaharipan ng ating bida dahil naging sangkot ito sa mga dalawang Awakener na hunter, na si Luyen at Matt. At dito na din nalaman ang panibagong revelation na ang espada ng ating bida ay papasubasta. Kaya nasabi ng ating bida na kahit anong mangyari babawiin niya ito na kahit sino ang kaharipan niya. Pumunta naman ang eksena sa isang eskinita na may babaeng nagsisigaw na humihingi ng tulong at may masamang lalaki na gusto itong pagsamantalahan. Na sinasabi pa ng manyakol na lalaki na kahit sumigaw daw ito wala daw sino man makakarinig dito at takot naman ang babae sa pinaggagawa ng manyakol na ito. Bigla naman may nagsalita sa likuran nila at sinasabi na kahit saan talaga may mga patay gutom na mga nilalang kaya nagulat naman ang manyakol sa pangyayari. Sumagot naman ito na habang lumilingon saan ito narinig ang boses, "Sino ka ba? Busy ako dito, lumayas ka." Pinakita na nga ng malapitan sino ang kinakausap at sumita sa manyakol na patay gutom. At nasabi nga nito, "Wow, isang berserk warrior at level 25 ilang experience points kaya makukuha ko dito nito." At syempre alam naman na natin sino itong individual na nakamaskara na ito. Naglabas na nga ng weapon ito na mukha makikipagsabayan sa ating bida habang sinabi din ng manyakol na patay gutom, "Papatayin ako, napakayabang mo naman bata. Ngayon tikman mo itong gagawin ko na parang isang karne na madali lang hiwain." At napaupo naman ang babaeng na natatakot parent. At sa pagbigkas pa lang nito naghihiwain ang ating bida na parang karne, lumipad ang ulo nito at humiwalay ng hindi na nito namamalayan sa bilis ng pangyayari. At pinakita na nga ang ating bida na sobrang bilis nga nito nilagutan ng hininga ito at nasabi pa nga ng ating bida tumahimik kan alang at mamatay. At nag-notify na nga ang system na napatay na nga nito ang isang hunter at nakakuha ito ng 3,000 experience points. At takot naman ang babaeng naligtas ng ating bida dahil ang pagot na ulo ng manyakol ay lumipad at nakaharap pa sa kanya. Nagsisigaw parent nga ito sa takot sa mga nasasaksihan nito at paalis na sa lugar ng pagpatay ng ating bida, na makikita natin na ginamit pala nito ang sandata ni Stoker. Inalis naman ng ating bida ang maskara nito habang sinasabi malayo-layo parent daw siya para ma-reach ang level 20 at makapag-change class na ito. Sunod-sunod na ngang nag-notify ang system na success itong makakuha ng mga tag 2,000 experience points sa pagpatay nito. Mukhang nag-hunting talaga ang ating bida para makuha lang ito. Ito na nga ang hinihintay ng ating bida na ma-rating ang level 20 at makapag-change class na ito. At pinakita naman ng tagpo paano ito nag-level sa level 20. Napangiti na nga lang ito, di naman pala ito nag-hunting pa kundi ang nireceive nitong experience points pala ay nagmula sa ginawa nitong dungeon. At nasasabi nito sarap daw may dumarating mga free experience points. At matagal-tagal na nga din daw na wala nang nag-challenge dito dahil nakakatakot ang mga bali-balita at pwede na nga daw bumalik ang ating bida at makasama daw si Xiao Xiao. Bigla naman nakaramdam ang ating bida ng pagbigat sa pakiramdam ito na din ito inaasahan. Kaya naman pala nakaramdam ito ng pagbigat sa nararamdaman nito, nag-notify ang system na may tagumpay na ma-raid ito ng maayos at nagkaroon pa ito ng pagka-lock ng authority ng ating bida dahil may maintenance ito ng 7 days. Kaya naman nung nakita at nababasa na nito ang system notification, labis itong nagulat.
Tuluyan na nga ito nag-lock na wala nang magagawa ang ating bida kaya nasasabi na nga lang nito na. Lahat ng dungeon skills ko din ko nag-lock pati mga buff ay nawala na rin. Nagagalit nga ang ating bida at paano daw mangyayari yun, at sino daw yun may kakayahan na gawin yun. Pinakita na nga ang eksena sa loob ng dungeon ng ating bida na marami ng mga halimaw nito na nakahilata at wala nang ang buhay. Pinakita na nga din ang boss dungeon na Dragon Bone na may mga hunters nasa ibaba at may anino ng 2 hunters na nasa top nito, at katibayan ngang may naka-raid nito ng maayos. At pinakita na nga ang ibang hunters na napapanganga na lang dahil daw bakit sinama pa do sila kung kayang-kaya naman pala nito mag-isa ang lahat ng mga halimaw. At nagsalita naman itong sinasabihan nilang individual na napakalakas daw, na sabi nga nito, tataka kayo bakit ko kayo sinama dito. Gulat naman ang ibang hunters sa narinig nila dahil ang sinabi nito, kaya sinama sila para daw may witness lang daw sa gagawin nitong raid, at di pa nga pinakita ang buong itsura ng dalawa. At naiabangan nga sila habang nakatingin sa hunter na nagsabi nun, nasabi na lang nila gusto lang pala nitong mag-flex ng lakas. At pinakita na nga ang buong itsura ng nagyayabang na nakatalo sa dungeon ng ating bida, at makikita natin na nagre-release pa din ito ng aura. Nasabi pa nga nito ay nag-level up na do siya naging level 20 na nga din ito, at pwede na nga daw itong magsimula sa kanyang class profession change mission. Pinakita na nga kung sino ito pala si Long Yanwu level 20 at Knight ang profession nito. Pagkatapos ng pinakita ang hunter na si Long Yan na nakadam-ina sa dungeon ng ating bida, bigla naman pinakita ang isang sayedad na isang kalsada. At bigla ngang may malakas na enerhiya ang lumilitaw sa gitna ng kalsada. Dahil nga sa biglaang paglitaw ng enerhiya na ito makikita naman natin ang mga sasakyan ay nagkagulo-gulo na nga. Pati nga ang mga taong nasa gilid ng kalsada ay nagugulat sa mga nakikita nilang kakaibang enerhiya at may nasabi pa nga ng isang individual ito daw ba ay isang dungeon gate. Kaya naman pansinin natin na sobrang ang kinakabahan at natatakot sila sa mga pangyayari at bakit daw ito nagpakita dito sa gitna ng kalsada. Mas lumalaki pa nga ito at sobrang lakas na enerhiya ang pinapakawalan ng dungeon. Bigla naman may malakas na pagsabog ang nangyari sa lugar. At ang masaklap pa dito pati nga ang mga taong nasa paligid ay nadimi din sa sobrang lakas nito. Kaya naman makikita na natin sa malayuan ang sobrang damage ang pinamalas ng dungeon. At sa kabilang banda pinakita naman ang surveillance team na sinabi nila at ano nga daw itong sobrang lakas na damage na nagmumula sa dungeon sa mcity.ak ng nakatalikod na lalaki. At pinakita na nga ang pagmumuka na nagseselite kanina na galit na bakit sobrang lakas naman ang binuga daw na enerhiya ng dungeon sa MCT na halos buong city ay malapit ng maglaho. At nagsalita rin naman ang katabi nitong individual at nasasabi, wag daw nitong sabihin kung meron na naman daw na dungeon ng Demon Lord ang nag-activate. Na-detect na nga nila ng maayos ano itong dungeon na lumabas, at pasigaw naman ang lalaking nag-report ito daw ay isang profession class change na dungeon. Kaya naman nagulat itong individual na to bakit meron nga daw na ganyang kalakas na profession class change na dungeon nakakapagtaka nga daw. Pinagpawisan na nga itong nagsalita ulit na hindi daw itong pangkaraniwang na dungeon, di nga ito normal. At isa pa sa lahat nga ng Knight at Warrior na hindi pa do nakakapagpalit ng class profession ay sabay-sabay nga silang nakareceive ng iisang notification pagkatapos ng nag-appear nga dungeon. Kaya naman sabay na nakita ng ating bida ang notification sa kanilang system at nasa abi nila ng sabay na ito ang. At pinakita na nga ang notification ng system na nakikita nila ito pala ang Legendary Profession Necromancer Note, at open na nga ito. At pumunta na nga sa eksena sa MCT at makikita natin ang sobrang lakas ng damage ang nadulat ng dungeon at may isang individual ang nagpapalipat-lipat sa itaas ng mga building na nawasak. At ang nagpalipat-lipat sa itaas ng mga gusali ito pala ang ating bida. At habang nagpapalipat-lipat ang ating bida sa itaas ng mga nasirang gusali nasasabi nga nito na, itong profession class na ito, ay matagal nang wala tapos magkakaroon ng ganito sa mundo ng mga tao ngayon. Mukhang nakarating na ang ating bida sa location at napastop na nga ito habang nakatingin sa direction nito. Kaya naman pinakita na nga sobrang laki nga talaga ng damage ng dungeon na nadulat nito sa MCT at habang nakatitig ang ating bida saan ito nasasabi nga nito na. Di nga daw nito sasayangin ang pagkakataon na ito siya nga daw ang makakakuha nito.
At nasasabi naman ng ating bida habang pinagmamasdan nito sa malayo, napakabilis nga daw ng nasa association at nasealed na nila ang area, at kailangan na daw nito magmadaling makapunta soon at makita anong ang situation doon. At unti-unti nang nawawala ang ating bida gamit ang nakuha nitong skill kay Stoker at nasasabi ng ating bida habang paala ito, kahit daw mabilis ang association kung pati sila hawad lang sa pagpalit nito ng class. Kahit sino pa nga daw ang hawarang ay papatayin nito. Nagpunta na nga ang eksena sa malapit sa dungeon at may mga hunters na nagrereklamo at nagsisigawan bakit hindi daw sila pwedeng pumasok at lahat naman daw sila naka-receive ng notification. Nasabi nila ito na galit din sila. At may pinakita naman sa eksena ang kinakausap nila na panibagong karakter at nasasabi nito, pwede naman daw silang makapasok kaso nga daw sa mga lakas ng mga hunter na ito makakayanan daw ba nila harapin ang challenge sa loob. Kaya naman binibigyan sila ng test kung sino daw ang makakatalo sa kanya pwedeng magpatuloy sa loob. At pinakita na nga ang ating bida na nakablend sa mga ibang hunters at marami pang ang nagrereklamo bakit daw ganun. At nasasabi ng ating bida, kahit daw pangiti-ngiti daw ang individual na nagsalita sa mga hunters daw na nandito. Kamatayan lang daw ang sasapitin nila sa individual na ito at wala silang patama dito. At nasabi pa nga ng ating bida ito daw ay isang level 35 na paladin at pinakita na ulit ang individual na nakangiti. At galit na nga ang isang hunter at naglabas na ito ng weapon at i-challenge itong paladin na nasasabi kahit isakap ang GM papatulan kita. At nagdash na nga ito papunta sa GM para matapos na do ang kay-abangan nito. Nasabi na nga nito maghanda na daw itong mamatay at wala naman reaction ang GM sa ginagawa ng hunter na ito kahit malapit na ang pag-atake nito. Tumingin na nga lang ito sa parating na atake at nag-release na aura at nagklaro na ng malakas na pagsabog at napuno na ng usok na di naman alaman ng ibang hunters na nandoon ay tumilapon na itong sumugod sa GM. At paglingon nga nila yung kay-abangan ng sumugod ay nauvas sa pagkabaygo at wala na nga itong malay. At nagsalita na nga ang GM na sino na daw ang susunod pwede na daw sila magpatuloy at makikita natin na umaapaw ang lakas nito, na totoo nga ang sabi ng ating bida na hindi ito normal. At ito na nga ang hinihintay ng ating bida at nagpresenta na nga ito at gulat nga ang ibang hunters at di daw ba ito natatakot sa kabila ng nakita nito, nasabi nga ng ating bida na. Gusto nitong sumubok at gusto nitong malaman kung makakapasa daw ito, at nasasabi nito na punong-puno ng kumpiyansa. At may nagsisigaw sa likuran ng ating bida at sinasabi na nga ng panibagong patay gutom na tumabi daw silang lahat na mga basura sa dinadaan nito. At nang malapit na ito sa ating bida bigla, naman nagmayabang ng husto itong panibagong patay gutom. Nasabi nga nito, hoy tutoy wag mo naman ipahiya ang sarili mo. Yumo ka na at magpunta sa nanay mo at damid ka at makainom ka na ng gatas. At pinakita naman sino itong panibagon patay gutom ito pala si Shantian Shong, na level 24 at ang profession ay warrior. At sinagot naman siya ng ating bida na matalim na tingin at sinabi ding una ba mahal ang buhay mo. Pagkatapos ng sinabi ng ating bida at napansin naman ito ng GM at binating ito na parang isang maamong tupa na binigyan ng masarap na makakain at napatingin nga ang ating bida. Nasasabi naman ng GM na, ikaw pala yan, member ng guild ni Master Iga, welcome po pumasok na kayo, at parang may dinga normal sa eksena dito na iba ang treatment pagdating sa panibagong patay gutom nakakarating lang. At pinag-usapan na nga ito ng mga nakakakita sa mga pangyayari sa eksena ng ibang mga hunters, na naiinis din sila na nasabi pa nga ng isa, uso yan pala ay isa sa mga member na sikat na 7 Great Guilds. At sinabi naman ng isa, talaga ang association ay sobrang dami talagang mga mukhang pera at walang kwenta pag mga normal na hunter lang masyado nilang binubuli. Nagseryoso naman ang pagmumuka pagkatapos nito nakikita ang pangyayari at nasabi pa nito sa kanyang isip na, so nagets ko na una pa lang, sinasabi nila kaya nandito sila para maprotektahan ang mga gusto pumasok sa loob at di mapahamak. Pero ang katotohanan ay gusto lang nilang iba ang makinabang dito para sa makukuha nilang pabor at kay Aman at sila ang makikinabang, at dagdag pa ng ating bida na naiinis na, mga higher ups talaga sa mga association, ginagamit nila ang ibang mga hunters. Para sa sarili nilang interest. Di pa nga nakontento ang patay gutom sa mga sinabi nito sa ating bida kanina at sinabihan pa nito ang ating bida na makikita natin na nagpipigil na ito sa galit. Ang mga basurang kagaya mo naghaanggad na i-challenge ang legendary dungeon na ito.
Talagang nasisisraan ka na ng ulo, tumigil ka na sa pananaginip mo ng gising ika ng patay gutom sa ating bida. At tiningnan na nga lang ng ating bida ito ng parang isang maliit na insekto at biglang. Isang malutong na left hook ang niregalo ng ating bida sa patay gutom at talsik dugo nga ito sa kanyang bibig. Lagapak at tilapon nga ito sa ginawa ng ating bida at tinginan din naman ang mga ibang hunters na nasa venue. At namamaga naman ang pisenge nito at parang bata na nagsumbong sa kasama nito na, "Uncle Chen, may sumapak sakin, punatin mo siya na parang papel." At nagsalita at pinakita naman itong kasama ng patay gutom na ito at nasasabi nito habang nagpapalabas ito ng aura, "Hoy bata, di mo yata alam sino ang dapat at di dapat mong banggain. At wag mo akong sisisihin ngayon at ikaw naman ang naghugay ng sarili mong lebingan." Bigla naman may sumingit sa magaganap na labanan between sa ating bida at kasama ng patay gutom na si Uncle Chen daw ito, at ang sumingit naman ay si Uncle Liu ng Miyato family. At nagkagulatan na nga sila, at nasabi naman nito na, "Sigurado ka bang lalabanan mo ang isa sa mga member Miyato family, na tinutukoy ni Uncle Liu ay ang ating bida?" Kaya naman natigilan din ang dalawa at nagsalita naman ang uncle ng patay gutom na nagtatanong kung ito nga daw ang butler ng Miyato family. At pinakita na nga ang eksena dati sa loob ng dungeon. Sinasabi nito sa kanyang isip na ito daw ang butler na Miyato family ay pumatay daw ito ng mga more than 100 na hunters kahit na may dala pa daw itong bata sa loob nga ng dungeon. Na kahit pinaligiran daw ito wala daw nagawa mga ito. At nakatayo na nga ang patay gutom na nasapak ng ating bida at nasabi na lang ng uncle nito na, "Wag muna silang pansinin, Terra, na hayaan muna." Wala na nga itong nagawa kundi sundin ng uncle nito, pero bago ito umalis binyantaan niya Perrin ang ating bida habang inis na inis ito na, "Hahayaan kita ngayon pero maghintay ka lang." Dagdag pa ng patay gutom na ito, "Kahit magmakaawa ka pa hindi kita pagbibigyan once nakapasok ka na sa loob." At pinakita na nga ang tagpo na mukhang nahihiya pa ang ating bida at nasasabi nga ni Uncle Liu sa kanya na, "Napansin kasi ni Miss Nana na di ka pa bumabalik kaya hinala niya na nandito ka at tama naman ang hinala niya na dito. Kita makikita, baka nga mangailangan ka daw ng tulong," at nasabi na lang ng ating bida na nakangiti nga, "Maraming salamat pero." At nagseryoso na nga ulit ang ating bida at nasabi gusto nga nito ang pamamaraan yun na makapasok. Mukhang ang tinutukoy ng ating bida ang i-challenge ang GM. Ganon na nga ginawa ng ating bida at kinomprota nito ang GM. At sinabihan na nga nito ang ating bida na, "Sigurado ka ba dyan, sir? Alam mo naman na malaki ang ating gap sa level 2, tuloy mo Perrin." Ngayon magalang naman na ito makitungo sa ating bida. At sinagot naman ito ng ating bida na kanina pa init na init sa pagmamaliit sa kanya at dito nito ibubuhos ang inis nito, "Huwag ka ng puro salita, bakit hindi mo subukan?" At syempre nainis na nga ito sa pahayag ng ating bida na neinsulto rin ito kaya nagpalabas na ito ng aura na mas malakas pa compare kanina at nasasabi wag mo akong sisisihin at binigyan na kita ng chance. At buong lakas at bilis na nga nito sinugod ang ating bida, at wala pa naman reaction ang ating bida habang pinagmamasdan lang niya ito. At buong pawersa na nga nito sisipakan ang ating bida para marealize daw nito ang kamalian nitong i-challenge pa siya. Wala nga naman imik ang ating bida at hinintay niya talaga ang pagkakataon na ito. At isang malakas na pagsabog ang nangyari at napupuno na naman ng usok at alikabog ang venue at dinayla alam kung ano na ang nangyayari. Nawala na nga ang mga usok at di nga nila inasahan ang tagpo na ito na, walang kahirap-hirap sinalag ng ating bida ang malakas na atake ng GM at di nga di inasahan rin ito at napatitig na lang sa ating bida. At nasabi na nga ng ating bida habang hawak-hawak nito ang kamao ng GM, "Ang yabang mo pero hinamo pala ngayon ako naman ang aatake." At habang hawak nito ang kamao ng GM ay naghanda ito ng atake sa kaliwang kamao nito. Kinabahan na nga ang GM at napapamura na lang at bakit ganito daw kalakas ito at hindi daw ito makawala. At nakita na nga nito na malapit na sa kanyang pagmumukha ang atake ng ating bida at nag-activate na nga din ito ng skill ang Paladin Barrier daw. Tumama naman ang atake ng ating bida at sub-sub na nga ito sa lapag at mukhang aatake pa ulit ang ating bida. At wala na ngang tigil ang atake ng ating bida dito at wala nga itong magawa kundi dumipensa na lang at mapapansin natin na unti-unti na din nababasag ang barrier nito, nagkakaroon na nag-crack.
At di na nga nito matagalan pa at gusto na nga nito makaalis kaso di nga nito magawa kaya nagbabawelo na nga ito dahil parating na ang atake ng kalaban at nabasag na nga din ang barrier nito at pag tumama pa nga ang parating ewan na lang mangyayari dito. Tuluyan na ngang nabasag itong barrier niya at sumigaw na nga itong sumusuko na siya. Sarkastikong tinanong ng ating bida ito na pwede na daw ba siyang makapasok habang nagpapakita ito ng kitikot-takot na aura. Malumanay naman itong sumagot at takot pwede na daw. Nakahiga na nga ng maluwag itong GM at maalis na nga sila kasama si Uncle Liu at nasasabi pa nga ng ating bida na mahina nga daw itong nakalaban nito. Abangan na nga natin sa susunod na kwento ano naman kaya ang kakaharapin ng ating bida sa loob ng Legendary Dungeon. At tuluyan na nga ulit silang magkikita ba ng patay gutom na si Shan Tianxiong. At aabangan nga natin na may nakita itong ating bida na isang individual na nabigla ito ng husto. Sino naman kaya itong panibagong karakter na lubos kinagulat nga ng ating bida? At mukhang nagkita na ang dalawa at sa una nilang pagkikita ni Long Yan na nagdamina sa dungeon ng ating bida. Ay nagkakainitan na nga sila, kaya naman pag gusto mo pang malaman ang mga susunod na mangyayari maaari ka namang mag-like at mag-comments at palambing. Na din ng subscribe dapat naka-bell all para lag kang updated sa mga parating pa nating uploads. Muli maraming salamat sa suportang tunay.